Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Umabot na tayo sa tafsir na tinatawag nating Suratul Qamar. Umabot na tayo sa anong number to? Number 41. Itong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, at sadyang dumating sa mga mamamayan ni Paraon ang mga babala. Kaya sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, mga babala, dumating sa kanila ang mga balita kung saan merong halong pananakot. Kasi ibang tao, mga kapatid, kapag sila binibigyan ng mga gandang balita, lalo na sa paraiso, lalo na sa kabilang buhay, ay walang epekto sa kanila. Kasi nga, sa makadahilanan, matigas na kanilang puso, bulag na sila sa katotohanan. Kaya meron ding ibang pamamaraan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi siya nag-focus sa magagandang balita, bagkus doon na naman siya sa mga babala. Panakot mo sa atin pa. Kasi ibang tao epektibo. Kaya sa araw paghukom, hindi ka talaga pwede mga twiran doon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di ako inabutan ng balita. Hindi. Kasi nga, binigyan ka na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga paiba-ibang pamamaraan para umabot sa iyo ang kapahayagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya katulad kina Paraon, dumating sa kanila ang mga nudur o mga babala. Alam naman natin mga babala, dami. Matulad na lang naglabasan ng mga tipaklong, mga kuto, dami. Meron nagkaroon ng epidemya o ano pa dyan, mga klaseng mga babala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na totoo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, totoo ang sinasabi ni Musa, totoo ang araw ng paghuhukom. Kaya ang paggunita sa kanilang mga tao na ito, mga kapatid, pag-alala sa mga ganitong mga tao, pinapaalalahanan ang mga Quraysh din sa panahon ng Propeta Muhammad SAW. Sila rin, kinakausap din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga ang mga tao na mga nauna, ginawang mga halimbawa para sila ay magiging huwaran sa mga nangyari sa kanila na sila pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos ginagaya nyo. Kaya sinabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, sa kwento dito, kadzabu bi ayatina kulliha fannahum akhda azizin muqtadir. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinabulaanan nila ang aming mga palatandaan, kaya't kinuha namin sila sa isang hablot ng makapangyarihan na may kakayahan. Kaya ganun ang pagkasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basta ikaw kasali sa mga nagpabula sa mga kautusan ng Allah, hindi mo tinanggap, tinanggihan mo pa, naging matigas pang ulo mo, nagiging manhid ka pa, hindi mo nakikita ang katotohanan ng palatandaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagbigibingihan ka, nagtanga-tangahan ka, naghangal-hangalan ka. Ay, ang nangyari kina Firaun, kinuha namin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinarusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang hablot lamang. Ganon ang pagkuha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi siya nagbibigay ng mga second chances sa time na yun. Ang second chances kapag nabubuhay ka pa. Yun ang paghingi mong kapatawaran. Sobra pa nga yan sa second chances eh. Kasi nagkabalik ka, humingi ka kapatawaran, nagkabalik ka ulit. Pero dito, binigyan ka ng binsahero. Binigyan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mga tunay na mga mensahe ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makapangyarihan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag dumating na pala ang mga babala, tapos dumating na
ang mga kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala na pong second choice. Second chances. Wala na panibagong pagkakataon. Kaya kung gusto mo mga pagkakataon, bago ang kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalo na sa araw paghukom, kapag pinakita ng impyerno, wala na pong pagkakataon doon. Kaya ang mga Quran, mga Firaun na ito, sina Firaun, mga kwento, mga Tamud, o mga pa diyan nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanina doon sa Suratul Qamar, ipinano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinahambing. Akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun mizzubur. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang inyong mga pagtakwil diyan sa Makkah na yan ay mas mahusay ba kaysa kanila? O nasa inyo ang kawalan ng kasalanan sa loob ng mga kasulatan? Nagtatanong si Allah Subhanahu wa Ta'ala dito. Mapagtakwil niya sila. Mga Quraysh na yan. Tingnan nyo kung iisip-isipin nyo mga kapatid, ang mga nauna sa atin, paiba-iba ang mga pananaw sa buhay. Paiba-iba ang kanilang mga opinyon, ang kanilang mga idea, o ano pang kanilang klaseng pag-iisip meron sa kanila. Hindi yan igalang mo. Basta mali, pagsabihan. Kung hindi siya maniwala, kapatid, huwag mo sabihin, igalang mo na lang. Pangatwiran yan na mali, mga kapatid. Sa atin, ipaabot ang kautusan, ipaabot ang katotohanan. Kung hindi siya maniwala, lakum dinukum waliadin. Ganon ang paninindigan natin, mga kapatid. Ganon din ang mga nauna. Ang mga nauna sa atin, mga propeta, katulad ng Musa dito, nanindigan sila kasi Prophet Muhammad Sallam. Hindi siya talaga sumali sa kupur sa mga papagtakwil. Hindi siya sumali kasi nga nanindigan sa katotohanan, sa pagsamba lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito ang mga nagsasabi na respeto lang, igalang, bahala kayo sa buhay niyo. Wala sa aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawala ang kasalanan nila. Ibig sabihin, maparorosahan ang mga mapagtakwil, parorosahan ang mga mapagtanggi, katulad ng daan ng mga nauna sa atin, mga lipunan kung saan namuhay dito na nauna sa atin. Ngunit pinarosahan dahil sa kanilang pagsamba sa maling sasambahin. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito po ay isa sa mga panawagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Qamar. Ito pa, sinabi pa nila dito, am yakuluna nahnu jami'un muntasir. Sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o sinasabi ba nila, kami ay kapulungan na mananaig. Tignan niyo, subhanallah. Mga nasabi, kami, kung ano pa kami, ang mga pangkat na mananalo. Kami ang mga paparasukin ng Allah sa paraiso, kami dito sa mundo, kami mananaig. Kasi nga ang basihan nila, marami silang pera, basihan nila, marami silang mga sundalo, basihan nila, karangyaan nila. Ganun ang basihan nila eh. Ang nakikita sa kapaligiran na marami kami pera, mas malalakas ang aming pangangatawan, inahamak nila ang mga Muslim sa panahon na yun, ang mga tunay na mga manampalataya. Kaya sinabi dito, sayuhzamul jam'u wa yawalluna dhubur. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magagapi ang lipon. Ibig sabihin, sila magagapi. Mananalo ang mga Muslim. Magagapi ang mga lipon, ang mga nag-ipon-ipon sa kasamaan, mga lipon. Kasi nga sila magtitipon yan, magsama-sama ang magkasing kulay, magkakasing shirk, magtitipon-tipon yan sila sa kasamaan. Kaya magtitipon-tipon yan sila, ay magagapi po sila. Yun ang pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuwalluna dhubur, at magsisitakasan sa kanilang mga likuran. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito ipinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ay talagang nangyari sa panahon ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa panahon natin ay mangyayari rin yan ulit.
Sila po ay magagapi at magsisitakasan sa kanilang mga likuran. Basta tayo mga Muslim, paghawakan lang natin ang katotohanan. Manindigan sa tama at sa wasto, sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po ito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinapaabot sa time ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nangyari din sa huli. Tapos ang kadugtong dito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amr. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagkus ang oras ay pinangako na sa kanila at ang oras ay napakasaklap at napakapait. Tignan niyo mga kapatid, hindi pala dito ang husgahan dito sa mundo mga kapatid. Kung pinarusahan sila, hindi lang yun. Pagkos mayroon pang kabilang buhay, mayroon pang oras na hahatulan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang dapat nating isipin mga kapatid, nang meron pa palang araw ng paghuhukom. Ang araw ng paghuhukom, yun ang napakasaklap at napakapait kapag ikaw kasali sa mga mapagtakwil. Kung ikaw kasali sa mga sutil at mga suwail na pinag-utusan na magsamba, ayaw sa samba. Gusto nila ang Diyos namin ay nanganak at ang pinanganak Diyos rin kasi nga lahit niya Diyos. Subhanallah. Ganun ang pinagsasabi mo sa Diyos. Napalaking paratang yan. Napakalaking kalapastangan yan sa Diyos na ikaw nagsisinungaling harap-harapan talaga sa Diyos. Kaya kung ganun, tapos hindi ka na nagsisinungaling sa Allah, pagkos inakay mo pa ang mga tao sa baluktot mong pag-iisip, yun ang nakakatakot eh. Okay lang sana ikaw lang, gayon ang ginawa ng mga nauna. Ang kanilang baluktot na pag-iisip, inakay pa nilang kanilang mga kapwa, inakay pa nila kanilang mga pamilya. At ayaw nila ipasok ang pag-anyaya ng mahal nating propeta sallam sa kanilang mga kasamahan. Yun ang problema. Pagko sila ang nagiging harang, nagiging pader sa pagpasok ng katotohanan sa kanilang mga lipunan. Kaya yun ang nakakatakot. Yun ang ginawa ng mga nauna mga kapatid. Okay lang sana kung ayaw mo eh. Pero wag mong pilitin ang sayo sa iba. Kasi nga, yun ang nakakatakot. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, kadugtong dito, innal mujrimina fi dhalali was'ur. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katiyakan ang mga salarin ay nasa kaligawan at kabaliwan. Subhanallah. Pagkasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, ang mga salarin ay nasa kabaliwan, kaligawan. Kaya mag-ingat mga kapatid. Bakit ganito ang nangyari sa mga hindi Muslim, sa mga mujrim, sa mga ligaw? Kasi nga hindi sila sumusunod sa katuruan. Hindi sila sumusunod sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kapag ikaw hindi sumusunod sa utos, ganito ang mangyayari sa iyo. Ang mangyayari sa iyo ay ikaw ay nagiging baliw. Totoo talaga, tingnan niyo sila, sasamba sa mga ribulto. Sasabihin nilang Diyos, maraming anak. Sasabihin, magsalita ka talaga ng puro kasinungalingan. Kapag ikaw, ganito ang nangyari sa iyo, itong kadugtong dito sabi ng Allah, yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, araw na kung saan kakalad ka rin sila sa loob ng apoy sa kanilang mga mukha, lasapin ninyo ang saling ng impyerno. Subhanallah. Itong nakakatakot mga kapatid. Kakalad ka rin ka doon. Ang mukha mo na yan. Ang mukha mo na puno ng pagyayabang, puno ng kasinungalingan, puno lahat ng mga nandiyan sa mukha mo, sa totoo lang.
Yan ang diyan makikita ang ekspresyon ng tao sa mukha. Ha? Ngunit sa araw ng paghuhukom, ipapahiya yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hahamakin yan sa araw ng paghuhukom. Bagkus ikaladkarin ka doon sa impyernong apoy, sa loob ng impyerno. Yun ang nakakalungkot na pangyayari kapag ikaw kasali sa mga salarin, kasali sa mga mapagtakwil, ginaya mo si Firaun, naging mayaman lang, naging mayabang ka na. Ginaya mo sila ng Thamud, naging malakas lang, naging mayabang ka na, naging marahas ka na. Kaya mga ganitong mga pangyayari mga kapatid, huwag nating gayahin ng mga nauna. Pinatikim lang sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang biyaya. Ang biyaya na yaon, dapat pagsalamatan mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ipagyabang mo hanggang umabot doon sa katayuan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagyabang ka, sasabihin mo, ako Diyos, subhanallah. Pinarusahan niya si Firaun, pagsabi ng ganito. Tapos ikaw, aangkinin mo pa. Tapos nag-anyaya ka pa sa iba. Ayaw nyo ba magkaroon ng pag-asa na magiging Diyos? Subhanallah. Ganon ang pagsisinungaling ng mga tao naging baliw sa reliyon na hindi tama. Kaya ang dito, lasapin ninyo ang saling ng impyerno. Subhanallah. Ang hipo ng napakainit na apoy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa impyerno. Maano mo yan? Hipuin ang mukha mo. Subhanallah. Ano na lang mangyari sa iyo doon? Kung ganon ang mangyari sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kalungkutan mga kapatid, maisip mo talaga sa mga taga-impyerno. Kasi nga sila lahat ay makakalasap sa ganitong mga pangyayari. Kung ano pa, nakakalungkot kapag ikaw hindi mo inaanyayahan ang mga mahal mo sa buhay. Mapapa-impyerno lamang. Tapos hanggang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan, nilikha namin ang lahat ng bagay ayon sa nakatakda. Tandaan nyo mga kapatid sa Islam, ito, ang talata na ito, patunay talaga ito na merong qadar. Meron tayong paniniwala ng tinatawag na destiny. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinulat niya ito lahat-lahat. At ang pagkasulat ng destiny ay para talaga sa lahat. Kaya huwag kang mag-isip na hindi yan totoo ang kapalaran. Sabihin mo pa. Sabihin mo, ang qadar ay gawa yan ng tao. Sila ang gumagawa ng kanilang tadhana. Diyan ay isa sa mga kamalian na ginawa ng isang tao mga kapatid. Huwag natin gayahin ang mga hindi Muslim na magsasabi na sila we are the captain of our own destiny. Auzubillah. Bakit mo sasabihin yan? Di ka paniniwala sa propeta? Nagsabi sa atin na huwag mong ano yan. Huwag kang susunod sa kanila. Meron tayong tinatawag na tadhana. Yan ang pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi natin yan matarok-tarok. Hindi natin yan alam. Na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron pala siya tinatawag na sabiqul ilm o nauunang kaalaman. Hindi natin yan taglay, hindi natin yan tarok. Hindi natin yan lubos na nauunawaan. Kaya ang kapalaran ng tao, mga kapatid, kung isip-isipin pa, sinulat yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pantay-pantay. Allahu Akbar. Pantay-pantay. Para sa lahat. Kung isinulat sa iyo, tapos sinulat din sa iba, pantay-pantay talagang pagkasulat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi pwede na lumamang ang isa kasi kapag lumamang ay talagang masisira talaga dito sa mundo. Kaya tingnan nyo, may mga mayayaman, meron ding mahihirap. Siyempre, kung lahat tayo maging mayaman, problema din kasi wala na magtatrabaho. Kung lahat naman mahirap, wala naman na mamumuhunan sa isang negosyo. Kaya, subhanallah, kung iisip-isipin mo talaga, napakadakila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, nilikha niya lahat na nasa nakatakda na lahat ng mga bagay. Kaya kung ikaw
pinalad, magpasalamat ka kay Allah. Kapag hindi ka pinalad, magtiis ka. Kasi nga, hindi naman to ang huling destinasyon ng tao. Meron pa tayong patutunguhan. Ito po, lahat nito pagsubok lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susubukan po tayo sa lahat ng mga bagay ayon sa ating kakayahan, ayon sa ating talento, kung anong meron sa iyo. Kaya ang mga tumatanggi sa kapalaran, mga kapatid, bawal na bawal yan bagkus lumabas ka talaga sa Islam. Hindi ka maituring na Muslim. Kasi nga, bakit mo tinanggihan yan? Si Allah subhanahu wa ta'ala yan ang nagtalaga sa kapalaran na yan. Kaya kahit sa mga nauna sa atin, kapag ikaw tumatanggi, itinuturing ka ng hindi Muslim. Allah mustaan. Hindi ka na Muslim kapag ikaw ay lumabas sa ganong katuruan. At isipin nyo, mga kapatid, ang lahat ng bagay dito, 50,000 years na isinulat na ng Allah subhanahu wa ta'ala. 50,000 years na. Tingnan nyo, subhanallah, tapos na pala. Kaya kung ikaw nagkakamali, huwag mong isipin na para itamain ka. O kaya kung ikaw naging tama, huwag mong isipin na mamaliin ka noon. Huwag. Basta ikaw magpatuloy sa buhay, yun ang doon. Huwag ka na mag-isip sa mga nakaraan. Go on ka na, go forward ka na. Kasi nga doon tayo husgahan. Hindi sa mga nakaraan na tapos ikaw nagbukbok ka sa nakaraan mo. Huwag. Tumayo ka, Muslim ka. Meron pa tayong mga wajibat, mga pag-uutos pa si Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin mo lahat ng mga pananagutan mo. Magiging matibay ka na merong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang magbukbok sa nakaraan. Kaya yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Yun ang dahilan ng bakit nilikha niya na merong tadhana. Para lahat ng mga problema dumaan sa atin ay isipin mo nakasulat yan sa qadar. Allahu Akbar. Kaya maging magaan ang iyong pag-iisip at magiging magaan ang iyong pakiramdam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya sa kadugtong dito, wa ma amruna illa wahidatan kalawhil bil basar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at wala kaming kautusan maliban sa iisa kagaya ng isang kislap mata. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag nag-utos, hindi yan siya magdududa pa o kaya ibalik niya pa kasi nagkamali siya. Hindi ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Basta meron ng utos, kislap mata na yan kaagad. Ano na yan kaagad? Gawin na kaagad yan. Hindi katulad sa hindi mga Muslim. Ang Diyos nila, si Jesus nagsisi pa, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Subhanallah. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Kaya sa totoo, hindi Diyos si Kristo kasi nga nagduda pa. Ang Diyos kapag mayroon siyang kautosan, kislap mata yan kaagad. Hindi na yan uurong. Hindi na magdadalawang isip pa. Hindi na magdududa. Kasi nga ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, walakad ahlakna asya'ahum fahal min mudzakir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at talagang winasak namin ang inyong mga kauri, kaya't meron bang nakapag-alaala? Allahu Akbar. Nagtatanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid. Meron bang makapag-alaala sa mga kauri, lalo na mga kausap nito, mga Quraysh? Kasi titigas ng mga ulo. Ayaw nilang maniwala. Kaya binigyan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga paalala para mayroon pa silang pagkakataon na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron pang oras kapag sila'y magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ganun na ganun, mga kapatid. Bigyan nyo talaga na pagkakataon ang iyong buhay. Wag bulag ka sa kaisipan. Dapat mag-isip ka kapag ikaw nakagawa ng kasalanan, magbalik loob ka kagad sa Diyos. Kasi nga, yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, wa kulla shay'in fa'aluhu fi zubur. Sabi niya,
Lahat ng bagay na kanilang ginawa ay nasa loob ng mga talaan. Ibig sabihin, lahat ng mga ginawa natin dito sa mundo, nakasulat mga kapatid. Parang camera na nisasave. Lahat yan nakadetalyado. Ganon na ganon sa araw ng paghukom. Maliit man, malaki, lahat yan isinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Lahat man, maliit man o malaki ay kanyang itinala, sinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi ka mangangatwiran sa araw ng paghukom. Hindi ka pwede mangatwiran doon. Ya Allah, baka nagkamali ka, o baka sinungalingan ang tagasulat mo. Hindi ganoon mangyayari doon. Lahat nakasulat sa mga talaan. Mabuti man masama, kaya may mga tagasulat sa ating kanan, meron din tagasulat sa ating kaliwa, para magiging patunay yan na hindi ka talaga makakatakas sa araw ng paghukom. Kaya bilang paalala sa aking sarili mga kapatid, na gumawa na tayo ng kabutihan bago tayo mamatay. Para magiging baon natin yan sa araw paghukom na meron pala tayong nagawa na ikakasaya ng ating mga kalooban at ng ating mga kaisipan. Tapos sabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangtapos dito, sabi niya katotohanan, ang mga matakutin ay nasa halamanan at ilog sa upuan ng katapatan sa piling ng hari na mayroong kakayahan. Sabi dito sa na ito mga kapatid, pagkasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga kaparusahan na nabanggit sa mga taong hindi sumunod, meron din palang pabuya si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sumunod sa kanya. Yun ang mga matakutin. Ang tayo kasi, matakutin naman talaga tayo eh. Pero ang tinutukoy dito, matakot sa Diyos. Tandaan natin yan kasi tayo, alam natin, ang Diyos pag-ibig lang. Oo, pag-ibig, humahangad tayo eh. Pero wag nyo ating kalimutan, ang Diyos meron ding batas na hinapat nating sundin. Hindi ka tango ka lang ng tango. Dapat alamin mong batas ng Diyos, may mga pinagbabawal siya. Isa na doon ang pagtatambal sa Kanya. Kaya yun ang mga matakutin mga kapatid sa Islam. Napaka-importante ang takot sa Islam. Kasi nga, papasukin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga jannat, sa mga halamanan, Allahu Akbar, tingnan niyo, sa mga hardin, sa paraiso, mga plural talaga. Papasukin ka doon. Kasi nga, natakot ka sa iyong Panginoon. Yun ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga ilog niya. At napakaganda talaga kapag ikaw nakapasa sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Na ka talaga, kasi nga, nagtiis ka eh. Natakot ka eh. Akala natin, wala bang pabuya ang ating takot? Meron. Paraiso at mga ilog. Tapos mayroon ka pang upuan doon. Upuan ng katapatan, subhanallah. Parang medal yan eh. Di ba? Kapag ikaw naging may medal ka, doon, upuan nga eh. Isa sa mga regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa piling ng hari na merong kakayahan. Ibig sabihin sa piling ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uupo ka doon, ipalasap sa iyo ang iyong panalo. Nanalo ka eh. Naging tapat ka eh. Hindi ka sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi ka nagtambal sa Diyos, hindi ka niniwala sa mga rebulto, hindi ka naniniwala sa mga pamahiin, hindi ka naniniwala sa mga chismis, mga kahaka, mga paratang, mga bagay kung saan na ikakasira ng iyong Panginoon. Kasi karapatan niya ng Allah eh. Sa totoo lang, karapatan niya yan na sambahin lamang siya. Inshallah mga kapatid sa Islam, sana meron kayong matutunan sa aking mga pagbibigay ng pagpapaliwanag sa Suratul Qamar. Ito na ang paghuli ng Suratul Qamar. Inshallah sa sunod,
nasa ano naman tayo, sa kabila naman tayo, inshallah unti-unti lang hanggang malubos nating maunawaan ang banal na Quran, sa Suratul Najm na sa sunod. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.